Narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa impilang ito. Narito ang inyong kaibigan at katuwang sa nutrition, si National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary Bernie Flores. Isang masaya at masustansyang Miyerkules ng hapon sa lahat ng mga listener ng One Nutrition, One Nation mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ito pa rin po si Assistant Secretary of Health Bernie Flores mula sa tanggapan ng National Nutrition Council ng Department of Health sa Taguig City. One Nutrition, One Nation na mga tagapakinig at welcome dito sa ating isang oras ng kwentuhan at talakayan sa nutrisyon. Parang kailan lang noong tayo ay nag-air ng ating pilot episode. At heto naku, mag-iisang taon na po ang inyong paboritong programa. Sana po ay malaki ang naitutulong ng programa na ito sa inyong lahat. July na po mga kanutrisyon, di ba? At para sa kaalaman ng lahat o dun sa mga hindi pa nakakaalam, ang buwan po ng July ay buwan ng nutrisyon, o di ba? Pinagdiriwang din natin siyempre ang buwan ng nutrisyon, pero sa paanong paraan nga ba? Yan ang atin pong pag-uusapan ngayong araw na ito mga tagapakinig, kaya naman tutukan nyo yan. Alamin nyo rin po ang pinakabago sa ating nutrition community na ihahatid sa atin ng ating One Nutrition Reporter maya-maya rin lamang po. Ano naman po kaya ang hinandang recipe para sa atin ng ating Recipe Queen? Na tiyak na magugustuhan ng inyong buong pamilya. Sinisiguro naming di lamang ito pasok sa inyong budget, punong-puno pa ito ng sustansya. Ngayon pa lang nakakagutom na po. Makikibalita din po tayo sa ating opisina sa Region 7 sa Central Visayas. Ano kaya ang kanilang pakulo para sa pag-celebrate ng buwan ng nutrisyon ngayong taon? At syempre, hindi pa rin mawawala ang ating Nutri-Trivia para sa inyong dagdag kaalaman. Marami na naman po tayong pag-uusapan ngayong hapon na to, kaya naman samahan nyo kami sa isang oras ng masustansyang kwentuhan at sa aming pagbabalik, uumpisahan na po natin ang balitaan kasama ang ating One Nutrition Reporter. Kaya naman tutok lang kayo mga kanutrisyon at magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na ang almusal ang pinakamahalagang pagkain sa buong araw? Ito kasi ang nagbibigay ng enerhiya para sa ating mga gawain sa buong araw. Nagiging alerto tayo at maayos ang ating mga gawain kapag nakakapag-almusal. Bukod pa sa nakakatulong din ito upang hindi maging overweight sa pagtanda natin. Ang tama at maayos na almusal ay dapat nakakapagbigay ng 1/3 na calories na kailangan ng tao sa isang araw. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na lalong kinakailangan ng mga may sakit ang masustansyang pagkain upang sila'y gumaling? Kaya dapat painumin sila ng maraming likido gaya ng tubig, gatas, at fruit juice. Pakainin sila ng marami hanggat kaya. Kung walang ganang kumain, bigyan sila ng pagkain gusto nila. Mainam ito upang makabawi sila ng lakas at makarecover sa kanilang sakit. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Oras na po para sa ating Nutri-Trivia mga kanutrisyon para sa inyong dagdag kaalaman. At ang ating trivia for this week ay syempre tungkol sa gulay o vegetables. Alam niyo ba na napakaraming uri ng gulay hindi lamang dito sa ating bansa kundi maging sa ibang bansa? Ang iba rito ay ang tinatawag natin na leafy vegetables o madadahon na gulay o talbos gaya ng kangkong, malunggay, repolyo, at espinaka o yung tinatawag nating spinach. Ang butong gulay naman o legumes ay isa pa sa mga uri ng gulay. Ito yung mga munggo, garbanzos, sitaw at patani. At
Siyempre, meron din tayong tinatawag na bulb o gaya ng bawang, sibuyas, chives at iba pa. At meron din tayong tinatawag na bungang gulay. Ito naman yung mga ampalaya, sayote, pipino, talong, kalabasa, okra, kamatis at iba pa. Pero yung iba dito sa mga bungang gulay na to, yung kanilang mga dahon ay kinakain din bilang gulay. O, hindi pa po dito nagtatapos ang ating Nutri-Trivia, kaya naman tutok lang po kayo. One Nutrition, One Nation. Welcome back po dito sa One Nutrition, One Nation. At kasama niyo pa rin ang inyong likod, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Makibalita na po tayo sa ating One Nutrition reporter na si Ms. Liza Rosaldo, ang Nutrition Officer 3 ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Masustansyong hapon sa iyo, Ms. Liza, at pakihain na nga ang ating news feature for the week. ASEC Flores, noong nakaraang July 2 ay inilunsad ng NNC ang Nutrition Month sa Concepcion 1 Elementary School sa Marikina City. Napakasaya po ng event na yon. Pinangunahan po sa Marikina City ang simultaneous nationwide vegetable gardening sa lahat ng mga public elementary and secondary school para sa pagdiriwang ng Nutrition Month. Naglabas ang Department of Education ng Memorandum Circular 101, Series of 2012, na magkaroon ng malawakang pagtatanim ng gulay sa mga paaralan sa July 2 para idiin ang kahalagahan ng pagkain ng gulay, lalong-lalo na sa mga kabataan, at pati na rin ang pagtatanim nito para matiyak ang araw-araw na supply ng gulay sa bahay, paaralan at komunidad. Inulunsad din ng NNC ang bagong vegetable jingle na siya naming sinayawan at kinanta ng mga mag-aaral sa nasabing paaralan. Bukod dito ay nag-turnover din ang NNC ng mga recipe book ng gulay sa 5 nanay na kumakatawan sa mga beneficiary ng Pantawid Pamilya Program at vegetable syllabus sa mga paaralan ng Marikina City. Nag-turnover din ang mga vegetable seed mula sa Philippine Seed Industry Association at Department of Agriculture sa mga paaralan ng NCR. Kasama po sa launching ng Nutrition Month ay sina Health Undersecretary David Lozada, Agriculture Undersecretary Joel Rodinas, DepEd Health and Nutrition Center Director Maria Corazon Dumlao, Congressman Miro Kimbo ng District 2 ng Marikina, at si ASEC Bernie syempre. Ayan po, ASEC Flores, ang ating news feature for the week. Maraming salamat sa ating One Nutrition reporter na si Ms. Liza Rosaldo, Nutrition Officer 3 ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Siguro mamaya magpapatugtog tayo ng bagong veggie jingle. Ay, opo, Oo, no? masaya po yan. Para marinig ng ating mga Nutri-Eskwela listener sa buong bansa. Opo, So sayang, magbabalik, sorry, sayang ma'am, sana may video rin para oo makita nga, yung oo, hindi sample bale. ng sayaw. Papakita natin sa YouTube para mapanood din ng lahat. Okay, magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Wag po kayo ang BBTO. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na ang pag-inom ng tubig at iba pang likido mula 8 baso o higit pa ay mainam sa ating katawan at kalusugan? Lalo na kung mainit ang panahon at nag-eehersisyo. Napapanatili kasi ng tubig na ma-hydrate ang ating katawan at dumaloy ng wasto ang mga sustansya sa ating katawan. Napapanatili din ang tamang temperatura at tamang pagdumi. Kapag may sakit, dagdagan pa ang iniinom na tubig at iba pang likido. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na ang palagiang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang paraan upang tayo ay makaiwas sa mikrobyo na may dalang sakit? Gamit ang sabon at malinis na tubig, maghugas ng kamay bago at matapos ang paghahanda ng pagkain, kapag galing sa palikuran, pagtapon ng basura, at iba pa. Kapag nasa ibang lugar at walang tubig, maaari ring gumamit ng hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo sa ating mga kamay. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin.
isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Welcome back po dito sa One Nutrition, One Nation. Gaya nga ng nasabi ko kanina, mga tagapakinig, ang buwan ng July ay buwan ng nutrisyon. Ang ibig sabihin, buwan natin ito, hindi po ba? Alam niyo ba na ang Presidential Decree 491 o yung tinatawag natin na Nutrition Act of the Philippines ay nagsasabi na ang National Nutrition Council po ang lead agency para sa pagpaplano at pag-coordinate ng pagdiriwang ng buwan ng nutrisyon kada taon. Ang NNC din po ang nag-iisip o bumubuo ng tema para sa buwan ng nutrisyon na may iisang hangarin para sa buong bansa. At para sa hapon na ito, sasamahan tayo ng isa sa ating mga nutritionist dietitians na si Miss Jovi Raval, Nutrition Officer 4 po siya at Officer in Charge ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Siya po ay narito para talakayin sa atin at bigyan tayo ng ideya kung paano ipinagdiriwang ang buwan ng nutrisyon. Okay, kumusta? At masustansyang hapon sa iyo, Miss Jovi. Masustansyang hapon po sa inyo, Asek Bernie. Okay. Maraming salamat at kahit napaka-busy mo, Miss Jovi, ay sumaglit ka dito sa ating station para talakayin natin ang buwan ng nutrisyon. Simulan po natin sa theme o yung tema para sa buwan ng nutrisyon ngayong taon. Ano nga po ba ang theme natin at ano ang objectives nito? Para po sa ika-38 Wow, 38 Nutrition na. Month. Opo, ang theme po natin ay tungkol po sa gulay, no? Napakasarap. Ang theme natin ay pagkain ng gulay, ugaliin, araw-araw itong ihain. O, ulitin natin, Miss Jovi, para marinig ng lahat ng mga nakikinig sa atin. Pagkain ng gulay, ugaliin, araw-araw itong ihain. O, bakit naman po ito ang naging theme natin, Miss Jovi? Ano po kasi, no, napakababa na ng dami ng kinakain ng mga Pilipino na gulay. Sa average po kasi, 110 grams lang kada isang araw ang kinakain ng mga Pilipino. At lalo sa mga bata na mga 6 months to 11 months, 2 grams lang ang kanilang kinakain. So, kailangan po talaga na i-promote natin ang vegetables para dumami ang kakaining gulay. Bigyan natin, Miss Jovi, ng idea ang mga tagapakinig. Pag 2 grams, gaano ba yan kalaki o kadami? Sa isang kutsarita, that's about 5 grams. So, ang 5 grams, ang isang kutsarita ay 5 grams. Ang sabi mo kanina, ang kinakain ng bata, mga edad 6 na buwan hanggang 1 taon ay 2 grams. 2 grams lang. So, wala pang kalahati ng kutsarita. Napakapuritik po. Ang rekomendasyon po, at least mga 3 kutsarang gulay kada araw po sa mga babies natin. Oo. Paano nangyari itong sitwasyon na to? Paano naging ganito ang sitwasyon ng pagkain ng Pinoy, Miss Jovi? Ang mga dahilan po kung bakit hindi na kumakain ng gulay mga Pilipino ay una, yung presyo, namamahalan sila. Pangalawa ay maraming hindi alam kung paano siya ihanda. Okay. Yung iba hindi rin alam na mabuti pala sa kalusugan ang gulay. Yung iba naman, wala silang mapagkukunan ng gulay, lalong-lalo siguro pag binabagyo tayo, no? Medyo may kamahalan ang gulay at sa mga nagmamahal panahon ka ito. agad. Pagka may bagyo, medyo taas ka agad ang presyo. Opo, at isa pang dahilan yung mga paniniwala, maling paniniwala tungkol sa pagkain ng gulay. Kagaya nung nakakaketong daw, pag kumain ng kalabasa at saka manok. So, yung iba hindi kumakain ng gulay dahil nga sa mga paniniwalang ito. Pero ayaw, meron pa ako narinig na ayaw kumain ng medyo yung madidilim kasi magiging maitim ang baby nila. Opo, Yung like talong halimbawa. Oo, talong. Huwag daw kakain ng talong yung buntis kasi ang ipapanganak niya maitim. Oho. Sandali lamang po mga kanutrisyon at itutuloy natin ang ating kwentuhan kasama si Miss Jovi tungkol sa Nutrition Month Celebration, ang 38th Nutrition Month Celebration natin ngayong taon. Magbabalik ang One Nutrition, One Nation. Diyan lamang po kayo.
One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na ang kawalan o kakulangan sa vitamin A, vitamin B, vitamin E, iron, folic acid, niacin at iba pang B vitamins at potassium sa katawan ay magbubunga ng micronutrient deficiencies? Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na walang bibili ng gulay sa palengke kung walang kakain ito? Ito ay magbubunga ng mababang kita para sa ating mga magsasaka. Kung mangyayari ito, maaaring babaling sa ibang uri ng pananim ang mga magsasaka at magiging kulang ang produksyon ng gulay. Ang kawalan at kakulangan ng supply ng gulay sa mga palengke ay magiging dahilan ng pagtaas ng presyo. Ang mataas na presyo ng gulay ay magiging dahilan upang lalong bumaba ang konsumo ng gulay. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na ang kakulangan sa pagkain ng dietary fiber ay mahalaga sa maayos sa pagdumi, tumutulong sa pagpapababa ng kolesterol sa dugo at glucose level o asukal, at pinapababa ang panganib na dala ng sakit sa puso at ilang sakit na cancer? Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na sa edad na 6 na buwan ng sanggol, maaari nang bigyan ng maberde, madahon at madilaw na gulay? Siguraduhin lamang na mga ito ay naligis, hiniwa ng maliliit, minasa o sinala bago isama sa karagdagang pagkain ng sanggol. Bukod sa karagdagang sustansya, tutulong din ito upang ang bata ay magkaroon ng panlasa para sa gulay at umayos ang kanilang pagdumi. Patuloy na gawin ito hanggang ang bata ay lumaki na. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nakatutok pa rin po kayo dito sa One Nutrition, One Nation at kasama pa rin natin ang ating Nutrition Officer 4 at Officer in Charge ng Nutrition Information and Education Division ng NNC, si Ms. Jovi Raval, at pinag-uusapan pa rin po natin ang tungkol sa Nutrition Month. Okay, so maliban dun sa mga bagay na nabanggit ng ating guest, Ms. Jovi, ano naman po ang iba pang objectives ng focus sa gulay nitong ating pagdiriwang ngayong taon ng Nutrition Month? Kaya po itong ating Nutrition Month, ang gusto po natin sa ating kampanya ay una, dumami po yung kinakain na gulay ng mga tao na kumain ng at 3 or more servings kada araw. Pangalawa po, para mag-umpisa po yung hindi pa ng mga vegetable gardens sa bakuran, sa bahay, sa paaralan, sa mga komunidad, at saka kahit saan na may space, kahit walang lupa, pwede pa rin magtanim. Meron namang mga technologies dyan, kagaya ng container gardening. At syempre, pag dumami ang kumakain ng gulay, tataas ang demand nito, tumutulong din po tayo sa mga magsasaka natin. So tataas ang kita ng ating mga magsasaka. Opo, para gumanda yung ating local market ng gulay, mas magiging available po ang gulay. Siyempre, bababa din po ang presyo at ganon, mas marami pong pwedeng kumain ng gulay. Okay. Paano naman natin mahikayat ang ating mga kababayan? Teka muna, paano natin ipagdiriwang ang Nutrition Month, Miss Jovi? Dahil ngayong taon, oo. 38 Nutrition Month na po ito, napaka-institutionalized na activity na ito, no? Oo. So, namumuno po dito ang National Nutrition Council. Nagkaroon nga po tayo nilo-launch po natin ang Nutrition Month na meron po tayong media coverage dyan para alam ng buong bansa na umpisa na ng Nutrition Month. May iba-iba din po tayong mga activities ngayon pong taon. Meron tayong partnership with the Department of Education na magkaroon ng vegetable garden sa lahat po ng pampublikong elementary at secondary schools. Isa po yun, ano? And then, yung iba po nating mga ka-partner din na agencies, meron din po silang mga activities. Pati sa mga lokal na pamahalaan,
isa na yan sa mga mainstay na nutrition programs nila ang pag-celebrate ng Nutrition Month. Oo, actually, Miss Jovi, nag-check lang ako ng aking Facebook nitong kagabi yata yun. Ang dami na nang nakapost na kung saan-saan galing, Mindanao, Visayas, ang dami at iba't ibang klase ng pagse-celebrate. Pero lahat din naman ay nakafocus sa gulay. Oo. So, alam natin na ang mga bata ay napakahirap pakainin ng gulay, Miss Jovi. Alam ko yon, no? Pero paano natin yan mahihikayat na kumain ng gulay ang mga bata? Siyempre po, mag-uumpisa yan kung sa bahay inihahanda po ang gulay. So, nasa ating mga magulang o tagapag-alaga na laging ihanda ang gulay. So, pwedeng sa breakfast, sa lunch, sa dinner. Pwede rin gawing baon yan ng mga bata. So, kailangan po maging creative tayo sa paghanda ng mga gulay vegetables. Isang paraan po dyan ay yung pwede natin tadtarin ng pino, lalo yung mga madadahong gulay, at saka ihalo sa ibang putahe. Para ito yung tinatago natin yung gulay. Hindi nila masyado mahalata. Makikita lang nila magandang preparasyon, hindi nila isiping gulay yon. So, makakakain pa rin sila. Yung pangalawa rin, pwede rin na i-cut natin yung mga gulay ng mga fun na shapes, yung square, circle, para fun ba yung pagkain din ng gulay. Pwede rin ihalo natin sa mga baon. Kung sandwich, didagdagan natin ng mga dahon-dahon, ano po ba, para at least may non-leafy at mga leafy vegetables dun sa diet ng bata everyday. Yung kulay din, di ba, Miss Jovi? Kulay. O, kulay. Oo. Pwede rin po, lahat ng kulay ng... Kasi baka puro green naman ang i-offer ng ating mga mommies. Opo, isang magandang paraan yun. Tignan natin po yung kulay. Kasi kung iba-iba yung kulay, makakatiyak tayo na marami ring klase ng nutrients ang makukuha. So, pwede po yung mga yellow at orange na gulay, kagaya ng mga kalabasa, carrots na alam natin na mayaman sa vitamin A, na pampalinaw ng mata, pampaiwas sa sakit, pampalakas resistensya, at pati sa paglaki ng mga bata. So, bukod sa mga maberde, pwede rin po yung mga puti, yung mga labanos, no? Mga purple, mga talong. So, the more na ma-colorful yung ating pinggan, mas marami tayong makukuhang sustansya. At saka mas interesting sa mga bata. Magiging may engganyo na silang kumain. Paano naman kung nasa baon na nga, pero pagdating nila sa school, paano natin masisiguro na kakainin pa rin nila o patuloy pa rin silang kakain ng gulay, Miss Jovi? Ayun po ang isa sa mga challenges. Kasi minsan nagpapabaon, hindi pa rin Pagpapalit sa kinakain. kabilang. Makikipalit. So, maganda nga po, iwag natin siyang i-serve na gulay lang. So, ihalo natin siya sa ibang mga dishes. Halimbawa, kung burger patty yan, pero ang laman pala niyan ay malunggay at mga tinadtad na gabi. So, gulay na yon, imbis na beef or Beef ibang lang, karne, nakapagpakain tayo ng burger na yun familiar sa kanila. So, hindi naman siguro nila na ipamimigay sa classmate nila. Pero ang mga schools naman natin ay meron din ng mga programa ba, Miss Jovi, na para ma-maintain itong kanilang gulay sa taniman, pati na rin sa mga school canteens. Meron ba silang program kagaya nito? Opo, ang DepEd meron po silang yung gulayan sa paaralan na dapat po lahat po ng mga schools ay may mga vegetable gardens. Yun pong produce na yon, hinihikayat na yung mga inani mula sa mga gardens na to, ito rin yung gagamitin nila para sa mga feeding programs or dun sa mga sineserve sa kanilang mga school canteens. Bukod po dun sa kanilang canteens, yung mga inani rin nila, pwede rin minsan ibenta yon sa mga magulang para mas mura pa rin po. Meron ba tayo, Miss Jovi, ng tulong sa DepEd para maituro rin nila sa kanilang mga kabataan yung tamang pagkain ng gulay? Opo, ang NNC po nagbuo ng isang module, yung Veggie Syllabus para sa mga mag-aaral. Ito po ay isang syllabus, may mga lessons po ito para sa mga guro na madali naman pong sundan. Dito tinuturo yung mga nutrition and health benefits ng vegetables at mga
ways para turuang kumain yung mga bata ng gulay. So, namigay po tayo niyan sa mga ilang schools. At bukod po sa mga schools, pati sa mga communities, nag-training din po tayo dun sa vegetable syllabus naman po for mga workers natin, no? Para sa pamilya, sila naman po ang tuturuan ng mga kabutihan ng gulay. Okay. Habang binibigyan natin ng focus ang mga kabataan para mag-develop sila ng habit ng pagkain ng gulay habang sila ay bata pa, Miss Jovi, ano naman yung may bibigay mong tips para naman dun sa ating mga medyo senior na mga tagapakinig na mainganyo rin sila kasi kahit na alam mo, kahit na mga medyo adult na pero marami pa rin sa atin yung hindi talaga type kumain ng gulay eh. So paano naman natin ito sila maiinganyo? Yung po kasing sa mga senior, usually ang problema nila yung mga constipation, yung mahirap ngumuya. So, mahalaga po na kasama sa diet nila yung gulay kasi ang gulay mayaman po sa fiber. Mm-hmm. So, kailangan po ipaalam natin sa kanila na maganda ang fiber mula sa vegetables para tulungan sila. Pangalawa po, maganda na iba-iba yung paraan ng pagluto ng gulay para sa kanila. So, pwede po tayong steam natin yung gulay. Pwedeng ihawin, yung hindi masyadong ginagawa yun, no? Yung pag-ihaw. Halimbawa, mga bell pepper, green pepper. Pero sa ibang bansa, yun ang popular way of preparing vegetables. Iniihaw kasama ng steak. Opo. Tinatabi, ganun. Kasi like green pepper, hindi masyadong kinakain yan, no? Pero pag inihaw pala yan, nagiging matamis, pati sibuyas. So, kailangan mag-isip lang ng mga bagong paraan ng pagluto ng gulay para mas may bagong panlasa, ika nga. Okay. Ito naman ang huli ko na lang na katanungan para sa ating guest resource person ngayong hapon. Miss Jovi, paano naman yung ano ba yung kaugnayan ng pagkain ng gulay sa ating kalusugan at bakit ito napaka-importante? Isa po yan sa mga dahilan bakit natin pinopromote ang pagkain ng gulay ay napatunayan po na yung mga diets na mababa sa pagkain ng gulay at prutas ay pwede pong makapagdulot ng mga sakit katulad ng cancer, diabetes, mga sakit sa puso. So yung mga napatunayan po na yung mga mababa nga ng diet ng gulay at prutas, pwede hong ikamatay pa. So at least po 400 grams ng gulay at prutas kada araw ang nire-recommend at 3 servings po nito ay manggaling sa gulay. Okay, so ayan mga kanutrisyon, napakadaming na-share sa atin ngayon ni Miss Jovi tungkol sa nutrisyon, tungkol sa gulay, at tungkol sa Nutrition Month. Any parting words po, Miss Jovi, bago ka namin pakawalan? Okay po, Asek Bernie, sa ating mga listener, tandaan po natin ang pagkain ng gulay, ugaliin, araw-araw itong ihain. So, at least 3 or more servings of vegetables every day. Ang isang serving po ay kalahating tasang lutong gulay, madahon at hindi madahon, at isang tasang gulay na madahon na hilaw. So, kailangan po kumain talaga tayo ng gulay kung gusto natin na humaba ang ating buhay. Well said. Maraming salamat po, Miss Jovi Raval. Siya po ang ating Nutrition Officer 4 at Officer in Charge ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Diyan lamang po kayo. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na importanteng magbigay ng magandang halimbawa sa mga anak sa pamamagitan ng pagkain ng gulay araw-araw? Ipakita ang saya at sigla habang kumakain ng gulay. Bilang role models sa mga anak, kailangang ang mga magulang, kapatid at mga kasambahay mismo ang manguna sa pagpapakita ng malusog at tamang kaugalian sa pagkain. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na para mahikayat ang kapamilya na kumain ng gulay ay dapat bumili ng gulay na nasa panahon? Bukod sa mura na ito, sa liwat hitik pa ito sa sustansya. Importante din na iba-ibahin ang mga gulay na inihahanda araw-araw upang ito'y maging kaaya-aya sa mga kakain.
Maaari ring subukan ng malulutong na gulay tulad ng carrots, letsugas at pipino na kinakain ng hilauman o pinasingawan. Planuhin ang paghahanda ng pagkain base sa isang main vegetable dish. Halimbawa, ang pinakbet ay maaaring ihain kasama ng prito, pinangat o pinaksiw na isda. Dagdagan ng gulay tulad ng malunggay, kangkong, dahon ng sibuyas, kinchay, carrots at iba pa ang instant noodles para madagdagan ang sustansya nito. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na dapat natiyakin na ang gulay ay laging kasama sa pagpaplano at paghahanda ng pagkain ng pamilya? Tiyakin din na laging mayroong gulay sa bahay para matugunan ang pagnanais kumain ng mga bata anumang oras o araw. Maghanda ng madaling kainin at masasarap na gulay. Idulot ang gulay sa simula pa lamang ng pagkain kung saan gutom pa ang mga bata. Gawing fun o kaaya-aya ang gulay sa pamamagitan ng paghiwa nito sa iba't ibang hugis. Ihalo din ang gulay sa paborito nilang pagkain at gumamit ng konting taba, asukal o asin upang mas lalong sumarap ang gulay para sa mga batang lumalaki. Isama ang mga bata sa pamamalengke ng gulay at patulungin ang mga bata sa paghahanda at pagluluto nito. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na importanteng mag-isip ng mga kakaibang paraan sa paghahanda ng gulay? Halimbawa, magsama ng gulay sa baon ng inyong mga anak. Pwedeng magdagdag ng letsugas, kamatis o pipino sa mga sandwiches. Maaari ring magpabaon ng mga slices na carrots, pinagsingawang Baguio beans, nilagang kamote at saging na saba bilang snacks. Maghanda ng mga bagong vegetable dishes gamit ang iba't ibang paraan. Maaaring hindi nila ito magustuhan sa una, ngunit ang mahalaga ay mahikayat silang tumikim. Importanteng maghain lagi ng gulay sa hapagkainan. Huwag pilitin ng mga bata na kumain ng gulay. Ang hapagkainan ay hindi lugar ng digmaan para pag-awayan ng pagkain. Sa kaulaunan, ang mga bata ay mahihikayat din kumain ng gulay kung hindi sila pinupwersang kumain ito. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation at para sa hapong ito, makakasama natin sa kabilang linya ang ating Region 7 Nutrition Program Coordinator na si Dr. Parolita A. Mission para naman kumustahin natin ang kanilang selebrasyon ng Buwan ng Nutrisyon. Okay, Miss Letlet. Good afternoon, Ase. Oy, kumusta po? Kumusta? Sa ating mga tagapakinig. Oo, kumusta at masustansyang hapon po? Asik, maganda yung ating nagiging resulta sa ating launch kahapon. Napakadaming mga kabataan na sumali sa ating vegetable hour or ating simultaneous planting of vegetables. O sige, saka, ma'am, wag muna, sabihin mo muna sa atin, ano yung vegetable hour? Okay. Oo, sige. Yung ating vegetable hour, kasama ang buong madla, buong bansa sa ating simultaneous na planting of vegetables. Pero dito sa Region 7, pinangalanan namin na vegetable hour. Parang ano to, parang countdown. Oo, parang may countdown ito. Oo. Sa a week prior para mahanda din natin yung mga ating general public. So nag-count tayo hanggang July 2 at saka few seconds prior to 8 in the morning para simultaneous na magtaniman ang lahat ng ating mga kababayan dito sa Region 7. And we had specifically identified 4 na key areas para sa ating simultaneous na planting. Number 1 dito, ASEC, is yung ating Mabolo Elementary School. Mabolo, okay. Mga Mabolo Elementary School. Tapos second is yung para sa ating school na setup. Tapos we also had Operation Second Chance para sa isang correctional institution or correctional facility. BJMP. Sa prison. Parang nagtanim din tayo doon para magamit nila yung mga ma-harvest pangdagdag sa kanilang food sa mga inmates.
At saka we also have a community setup where members of the community join in the synchronized planting. Dito, Saan naman ginawa to? natin yan sa Barangay Mambaling, Cebu City. At saka yung ating fourth area is sa setup naman ng hospital. Ito ang Vicente Soto Memorial Medical Center. Sa ano naman? Sa ospital. Vicente Sa Soto. hospital setup. Oo. At So saka iba-ibang mga dami-dami iba-ibang mga nagsasumali, settings. Doon sa school mismo, although umuulan, pero yung ating mga kabataan nag-participate, mga almost 500 yon. Sa community naman, umaabot tayo ng mga 300 din na nagsitaniman doon sa fence setup and sa gardening yung ating ginawa. Kasi vacant space yung ginamit natin sa community. Oo. Tapos yung mga sa hospital naman, yung sa Vicente Soto, yung mga hospital personnel, ang ating ka-partner, ang nagtanim din. Pero ito, urban gardening ang ating setup dahil nga konti lang yung lugar ng Vicente Soto dahil nga nag-expansion tayo. So, interface natin siya sa entrance at saka yung mga flowering area, ornamentals, para at least may edible na component din. Mhm. So naman sa ating Operation Second Chance, mga about 60, kasama din natin yung mga selected inmates at saka yung ating mga members of the Rotaract, yung youth ng Rotary Club, doon din natin sila inassign together with the other members of the Regional Nutrition Council na nag-spearhead at member ng staff ng the National Nutrition Council, nag-spearhead sa 4 na areas na ating Wow, congratulations. Dr. Letlet, congratulations doon. Ang ganda naman at iba-ibang settings yung ginawa ninyo, hindi lamang sa eskwela. Ang challenge na lang siguro, naisip ko lang, na ang challenge siguro is para, kung halimbawa dun sa Operation Second Chance, sana maging institutional talaga yung pagtatanim nila ng gulay para bawas budget for food. Ganon din sa school, ganon din sa... Inano natin siya kasi may acceptance tayo. So parang pinakomit natin yung warden. Kasi i-monitor siya ng technical working group na dapat sustain yung mga gardens na inumpisahan ng grupo doon na sa ating adhikain na mamintin na itong mga gardens na ito para sa kanilang use. Tama. At saka sabayan din nila Dr. Letlet ng sayaw. Di ba meron kayo nung ano? At saka sana yung Vicente Soto, gawin din nila talagang para makabawas talaga ng budget. Pwede kasing source of additional food para sa kanilang inpatients o kaya institutional feeding nila, yung para sa kanilang sariling mga institutional workers para makabawas talaga ng budget. Yan talaga ang objective natin sa ating pakipagpulong sa kanila. Yan talaga ang ultimate aim na that's why we are doing the planting, the gardening itself, para madagdag talaga sa kanilang budget for the food. Dahil alam naman natin na yung hindi masyadong malaki yung ating budget for food, at least it would free up the budget na intended para sana sa pandagdag sa kanilang ulam. Okay. At saka, Asik, may ano pa tayo, after noong ating planting, we had a vegetable caravan. Ito, nag-roam tayo sa lahat ng mga planting sites. Then, after that, we proceeded to nag-transform tayo into a vegetable parade. Ito yung ating mga nagtanim, sumama na yung ating mga daycare children, garbed in their vegetable costume, at nag-parade tayo doon mismo sa SMCC Cebu sa lower ground floor before we launched we had our opening program. Wow. Para sa bang ng ating big bang ng ating pag-kick-off sa 38th Nutrition Month celebration. Talaga naman palang talagang heavy ang participation ng lahat ng ating mga kababayan dyan, ano? Okay, correct. Doc Letlet, maiksi lang ating oras. Maraming salamat sa iyong field report. Baka meron ka pang maiksi lang na
parting words para sa ating mga tagapakinig, and pwede rin sa iyo sa Bisaya ba? Para mas maraming okay. matuwa. Oo. Yes. So at akong giauhag ang tanang mga naminaw labi nang maabot sa aning Sibya, we dapat or kinahanglan mukaon ta og vegetables, at least to look at servings matag adlaw para masulbad ang ato or ma-prevent nato ang mga sakit, sabi pa ang cancer, cardiovascular disease o diabetes. Sana lang, and happy Nutrition Month para sa tanan. Let's celebrate Nutrition Month this July. Okay, Happy And Nutrition also Month out din, the year. tanan-tanan. Maraming salamat, NPC Letlet. At muli, maraming salamat sa iyong oras at kukumustahin ka namin uli dyan sa mga susunod na pagkakataon. Okay po, thank you very much. Thank you. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam nyo ba na kung hindi naging matagumpay ang inyong mga pamamaraan sa pagpapakain ng gulay sa inyong mga anak, maaari niyang subukan na itago ang gulay sa loob ng ibang pagkain? Tadtarin o ihalo ang gulay sa mga sopas at gawing pandagdag sa burgers, lumpia at kahit mga desserts tulad ng yema, leche flan at halaya. Kailangang maging creative. Pwede ring magtayo ng kitchen garden at isama mga anak sa paghahalaman. Naiibang galak ang nararamdaman ng mga bata sa mga inihahandang pagkain kung kasama sila sa pag-aalaga, pagtatanim at paghahanda nito. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na dapat siguruhin ang wastong pagkain ng mga bata para sa kanilang tamang paglaki? Bantayan ang tangkad at timbang ng mga bata ng regular at magbigay ng tamang uri at dami ng pagkain mula sa Go, Grow at Glow food groups. Importante rin na painumin ng gatas ang bata araw-araw at tangkiliki ng fortified products. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Alam nyo ba na maraming magagandang naidudulot ang pagkain ng gulay sa ating katawan? Unang-una, hindi nagtataglay ng kolesterol ang gulay na kakasama ito sa ating kalusugan. Tumutulong din ang gulay sa pag-iwas sa iba't ibang uri ng sakit at nagpapalakas pa ng ating immune system dahil sa taglay nitong mga antioxidant at protectant gaya ng carotenoid, lycopene at phytochemicals. Marami rin pong bitamina ang maaaring makuha sa mga gulay gaya ng vitamin A mula sa carrots, sa spinach, sa kangkong, pechay, ampalaya, at iba pa na makakatulong sa pag-enhance ng ating immune system, sa paglaki na rin ng mga bata at syempre sa pagpapaganda ng ating kutis at paningin. Habang ang vitamin B naman ay matatagpuan o makukuha sa mga gulay gaya ng mushrooms, malunggay, alugbati at iba pa. Tumutulong naman po ang vitamin B sa normal na paglaki at pagdevelop ng ating katawan. Makukuha naman mula sa gulay gaya ng broccoli, red and green bell peppers at iba pa ang vitamin C na tumutulong sa mabilis na pagpapagaling ng ating mga sugat at pagpapatibay ng ating mga ngipin. Abangan niyo pa ang aming Nutri-Trivia tungkol sa gulay, mga kanutrisyon, ha? One Nutrition, One Nation. Oras na para sa ating recipe for the week, mga kaibigan, at sasamahan tayo muli ng ating recipe queen na si Ms. Liza Rosaldo, Nutrition Officer 3 ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Ms. Liza, ano bang masustansyang recipe natin para sa ating mga listener ngayon? Perfect na perfect ang ating recipe for the week sa Nutrition Month, Asik Bernie. Ang ihahanda namin para sa inyo ay ang ampalaya relleno. Narito po ang mga sangkap para dito. 2 pirasong ampalaya na may katamtaman ng laki na hiniwa, 1 pirasong karot na may katamtaman din ng laki na hiniwa ng maliliit, 1 pirasong patatas na hiniwa rin na maliliit, 1 pirasong siling pula na hiniwa rin ng maliliit, 1 kahon ng pasas, 1 pirasong sibuyas na hiniwa ng maliliit, 2 butil ng bawang na dinikdik, 1/4 kutsarang pamintang durog,
isang pirasong itlog na may katamtaman ng laki, 2 kutsarang mantika, at iodized salt na ayon sa inyong panlasa. Narito po ang paraan ng pagluluto ng ampalaya relleno. Una, igisa ang bawang at sibuyas sa mantika. Ihalo ang patatas at karot at lutuin ng bahagya. Ilagay ang siling pula at pasas, timplahan ng iodized salt at hanguin. Ilagay ang isang binating itlog sa ginisang gulay. Pagkatapos, putulin ang dulo ng ampalaya sa katanggalin ang buto nito. Palamanan ng ginisang gulay at ampalaya. Ilubog po ang ampalaya sa natitirang itlog at iprito sa mainit na mantika. At pagkatapos ay pwede nyo na itong ihain sa inyong pamilya. Mga kanutrisyon, maaaring mabawasan ang mapait na lasa ng ampalaya kung iiwasan ang madalas na paghahalo habang ito ay niluluto. Ayan, Asik Bernie, ang ating recipe for the week, ang ampalaya relleno. Naku, Miss Lisa, siguro maraming mga bata ngayon ang makakakain sapagkat merong kang tip sa mga mami para wag masyadong mapait Ay, opo, ang ma'am. ampalaya. Sigurado tayong maraming kakain ng ampalaya relleno. Opo. Okay, maraming salamat Recipe Queen Liza para sa nakakatakam na recipe natin for the week. Abot kayang talaga, masustansya pa. Magbabalik pa din po ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na mahalaga ang bawat butil ng bigas? Lalo na sa ating kababayan na nakakaranas ngayon ng gutom at kahirapan. Kaya naman nakakalungkot na may ilang mga taong walang kakundangan sa pag-aksaya ng pagkain. Batay sa pag-aaral ng Food and Nutrition Research Institute, umaabot sa 14 na gramo ng bigas ang nasasayang ng bawat Pinoy sa bawat araw o tinatayang nasa 41,902 tonelada bawat taon. Kaya't pahalagahan ang bawat butil ng bigas. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba, ang hypertension, heart disease, at stroke, cancer, diabetes, at chronic obstructive pulmonary disease ay tinatawag na lifestyle-related diseases dahil ang pagkakaroon ng mga sakit na ito ay may kinalaman sa ating pang-araw-araw na pamumuhay o lifestyle. Para iwas sakit, magkaroon ng healthy at active na lifestyle araw-araw. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nutri-trivia pa rin po tayo. Alam niyo ba kung saan nagsimula ang salitang vegetable? Ang salita pong vegetable ay nagmula sa salitang Latin na vegetare, na ang ibig sabihin ay to enliven or pasayahin. Alam niyo ba kung ano ang madalas na kaining gulay ng mga Pinoy? Siguro hindi niyo alam na ang madalas na kainin ng Pinoy ay ang kangkong, repolyo, talong, kalabasa, karot, ampalaya, upo, malunggay, labanos, kamatis, patatas, sigarilyas, bataw, at patani. Para na ako kumanta ng bahay kubo, no? Nandyan din po ang kundol, ang patola, mustasa, singkamas, na karamihan sa atin ay akala ito ay isang prutas. Madalas din gamitin ang sibuyas, bawang, luya, at pati na rin po linga. At panghuli, alam nyo ba na meron din tayong tinatawag na indigenous vegetables o yung mga gulay na matatagpuan sa mga piling rehiyon dito sa Pilipinas. At nariyan ang alugbati, ang labong, ang pako, saluyot, katuray, lablab, patani, tapilan, samsamping, pakupis, kulitis, at marami pa pong iba. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na maraming Pilipino ang nagkakaroon ng hypertension, cancer at diabetes dahil na rin sa maling lifestyle at kaugalian sa pagkain? Para maiwasan ang mga ito, iwasan ang pagkain ng mamantika, matataba, matatamis at maalat na pagkain.
dagdagan ang pagkain ng prutas at gulay. Iwasan ang sigarilyo at alak at mag-ehersisyo ng regular para mapanatili ang tamang timbang. Ugaliin ang healthy lifestyle araw-araw. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam nyo ba na hindi kailangang matakot mag-oil the way? Ang mga pagkaing niluto sa mantika ay may dulot na dagdag kalorya at sustansya. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam nyo ba na ang pagkain ng maraming prutas at gulay araw-araw ay nakakatulong para makaiwas sa cancer, diabetes at sakit sa puso? Bukod sa nakakatulong sa pagbawas ng timbang, nakakatulong din ang pagkain ng maraming prutas at gulay sa pagsasaayos ng konsentrasyon ng asukal sa dugo, pagpapababa ng antas ng kolesterol sa dugo, at para maiwasan ang pagkakaroon ng cancer. Kumain ng 4 o mahigit pang dami ng iba't ibang uri ng mga pagkaing mayayaman sa hibla mula sa gulay, prutas, legumes at root crops. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam nyo ba na ang labis na pagkain ng maaalat ay sanhi ng sakit sa puso at bato? Mahalaga na limitahan ang paggamit ng asin sa pagkain, ngunit siguruhin na iodized ito. Iwasan ang maaalat na sausawan sa hapagkainan tulad ng patis, toyo at bagoong. Iwasan ang madalas sa paggamit ng vetchin, seasoning cubes at panggisa. Hanggat maaari, iwasan ang pagbili at pagkain ng mga produktong nagtataglay ng asin o sodium. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nais ko pong pasalamatan ang lahat ng mga nakinig at sumama sa isang oras ng kwentuhan dito sa One Nutrition, One Nation. Unang-una, nais ko pong pasalamatan ang ating naging guest for today na si Ms. Jovi Raval. Siya po ang ating Nutrition Officer 4 at Officer in Charge ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Maraming salamat din po kay Nutrition Program Coordinator for Region 7 ang Central Visayas na si Dr. Parolita Michon at syempre salamat din sa ating mga kasamahan sa opisina doon. Salamat din sa ating One Nutrition Reporter at Recipe Queen na si Ms. Liza Rosaldo, Officer 3 ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Huwag niyo pong kalilimutan bisitahin ang aming Facebook page, mga kanutrisyon. I-like nyo lang po ang One Nutrition, One Nation radio program para updated kayo sa mga nangyayari sa ating nutrition community. Maaari nyo rin pong mapakinggan ang ating mga nagdaang episodes kasama ng episode na ito sa YouTube. Hanapin nyo lang ang One Nutrition, One Nation sa search box at makikita nyo na ang lahat ng ating episodes. O kaya naman magpadala din kayo ng feedback o mga tanong sa mga tinalakay sa ating programa dito naman po sa official website ng NNC, ang www.nnc.gov.ph. Alamin nyo ang mga pangyayari sa ating Nutrition Month at syempre, makiisa tayo sa pagdiriwang nito. Maaari nyo rin kaming i-text kung kayo ay may katanungan dito naman po sa number na 0929-1577-034 at sasagutin namin yan on air sa susunod na episode. Samahan nyo kaming muli sa susunod na Miyerkules para sa isang oras na kwentuhan. Lagi nyo pong tandaan, wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Ipagpatuloy lamang po ang pakikinig dito sa ating One Nutrition, One Nation dahil gagawin naming masustansya ang inyong Miyerkules. Masustansyang talakayan at balitaan ang ihahatid namin sa inyo sa One Nutrition, One Nation. Ito po ang inyong lingkod sa Nutrition, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores ng National Nutrition Council. Maraming salamat at masustansyang hapon po sa ating lahat.
my gulay, eat your gulay. Let's eat our gulay, pampahaba ng buhay. Eat my gulay, eat your gulay. Lots of gulay, para sakit goodbye. Bata-matanda, kumain na. Sari-saring gulay, lahat pawang masustansya. Diabetes, cancer, sakit sa puso, high blood at iba pa, makakaiwas ka. Eat my gulay, eat your gulay. Let's eat our gulay, pampahaba ng buhay. Eat my gulay, eat your gulay. Lots of gulay, para sakit goodbye. Alugbati, katuray, sitaw at munggo. Bangkong mustasa, patani at upo. Bataw, malunggay at ampalaya. Katawan mo'y lalakas, nalulusok pat sisigla. Eat my gulay, eat your gulay. Let's eat our gulay, pampahaba ng buhay. Eat my gulay, eat your gulay. Lots of gulay, para sakit goodbye. Carrots at kalabasa, pampalakas resistensya. Kaya sige, halika na tayo ng magtanim, para may gulay tayong aanihin. Katawan mo'y lalakas, nalulusok at sisigla. Eat my gulay, eat your gulay. Let's eat our gulay, pampahaba ng buhay. Eat my gulay, eat your gulay. Lots of gulay, para sakit goodbye. Pagkain ng gulay, ugaliin, magtanim at anihin. Pagkain ng gulay, ugaliin, araw-araw itong ihain. Eat my gulay, eat your gulay. Let's eat our gulay, pampahaba ng buhay. Eat my gulay, eat your gulay. Lots of gulay, para sakit goodbye. Eat my gulay, eat your gulay. Let's eat our gulay, pampahaba ng buhay. Eat my gulay, eat your gulay. Lots of gulay, para sakit goodbye. Inyong napakinggan ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Makinig muli sa Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Programang One Nutrition, One Nation.